Hello guys, welcome back sa ating channel. And first of all ay shoutout muna tayo kay Richard Castigador and kay Rex Alipo, kay Jackson Montano at Carding Putik. Ayan guys, shoutout din kay Boy Tumba on the mix sa kanyang YouTube channel. So guys, ito inanarit ko na diretso itong katiit site natin na malapit na itong maka-hits guys, dahil meron nga red jasper na nakuha sa ilalim ng lupa. So ang tanong dyan, yun na ba ang may laman o di kaya sign, treasure sign? Ayan guys, so itong red jasper guys ay maaaring may laman siya, pero sa akin namang theory ay isa lang itong palatandaan na bilang red tisa o pulang bato guys, palatandaan na nearby object ang ibig sabihin nito, nearby object. So malapit na po siya sa objectives guys, so sa ating hinahanap na treasure. So itong red jasper guys, nakapatong dito guys bandang ibabaw konti. Doon nakuha yung isang pako na nakabaon sa isang limestone at saka isang ash tree guys na nakuha dito sa site na ito. So positive itong kanilang area, kaya lang medyo mas mababaw pa ang kanilang hukay guys, dahil nasa nasa 8 to 10 meters pa sila kalalim guys. So malamang hindi pa nga umabot ng 10 meters sila So hindi lang nila sinabi sa nagpadala sa akin itong kanyang hukay guys kung ilang metro na ba. So talagang hinukay lang nila, dahil nga may living witness ito na meron siyang nakabaong treasure. So ito guys, pansinin natin ang kanilang video guys na gumamit sila ng ETX. Ayan, gumamit sila ng ETX by Nokta Macro. Kaso nga lang hindi na-calibrate ng husto guys, kaya hindi nila malalaman kung saan nakapwesto yung item. Kasi nga kung pansinin natin, tunog ng tunog. So hindi po na-calibrate itong kanilang ETX. Pero ayan, pansinin nyo yung mga buhangin, yung mga bato dyan na nasa ilalim. Lost gravel siya guys pagdating ng ilalim. So solid po sa itaas. Pailalim, ayan po sa sa flooring niya, kahit nasa wall niya, pansinin niyo mix color of stone, talagang mix na mix yung bato diyan, at saka yung mga bato diyan parang galing sa ilog. So mga bilog siya. Kasama pa yung red jasper, yung red jasper kasi nakatira po yan sa ilalim ng lupa na sa water level po siya. Kailangan po niya ng tubig guys para magiging solid po siya at mabubuhay siya. Ayan po guys. Sa ganitong sitwasyon guys, tip ko lang sa mga katiits na nagpadala nito guys, sa mga naghuhukay dyan. So ito, may living witness naman, so hindi na kailangan mag-scan. Pero kung gustong i-scan, pwede ring i-scan. Kasi nga makikita naman sa scanner kung saan yung mga metal object dyan, kung may mga metal pa ba, o saan yung treasure dyan. So talagang kailangan ng 3D imager dyan. So ito naman ang kanilang site, kung mapapansin nyo ay gumamit sila ng ETX locator. Kaso nga lang, pansin ko dito ay hindi nila nakalibrate ng husto. At saka yung ETX naman ay mababaw lang naman ang kanyang kakayanan. Mga 2 dangkal lang siguro, up to 1 meter ang kanyang kaya dyan sa pagdidetect, dahil nga yung coil niya ay maliit lang. So ito guys, mapapansin naman natin na lost soil siya, yung kanyang lupa dyan, tsaka mix may mga bato-bato, parang nasa ilog lang. So talagang masasabi natin backfill siya o positive siya. Positive talaga, dahil nga meron nakuha dito nga mga gamit ng tao guys. Yung platito nga, yung parang ashtray, tapos isang pako. So meron sila nakuha dito guys. So masasabi ko lang dito, kailangan lang na maganda at maayos at matibay yung mga timber log na ginagamit sa wall at saka
ano guys, yung timber nga kailangan na matibay para hindi tayo madidisgrasya guys. So masasabi ko dito guys sa video ito na pinadala sa ating katis, ang masasabi ko dito ay it's 100% positive. Kailangan lang nito tiyaga. Yun lang, tiyaga lang yung guys ang gagawin dito guys, dahil positive naman ito dahil may living witness. Yun lang muna guys ang ating kwento ngayon guys. Maraming salamat sa inyong panunood at maraming salamat sa inyong pag-like and pag-subscribe. So hanggang dito na lang ako guys, hanggang sa susunod na mga video. Please don't skip ad. Thank you so much and God bless you all.